palad po ang pinakakilala sa buong Pilipinas. And I'm proud to say that because I'm a purely Bicolano. Na dati po, way back bago kami na-join sa networking, wala pong top earner or sikat or kilala pag Bicol. But because sa nagawa namin, ang dami po talagang na-share. Now, may reason ang success. Hindi po mahirap maging successful, hindi mahirap maging mayaman. Nagkakataon lang na ang naituro sa atin, mali. Now, iintindihin po natin lahat, ang hindi natuturo, isa lang. Kilala niyo po ba sarili niyo? That is my first question. Kung paano kayo nagre-react ng isang bagay, kinestyon niyo ba? Bakit pag separation, pag naghihiwalay, ba't ka nagagalit? Ba't ka nasasaktan? Ba't ka umiiyak? Hindi ba pwedeng masaya ka? Pag may nawawala sa iyong pera, di ba parang ito? May utang ka, marami kang utang. Dapat malungkot ka o masaya ka? Malungkot, tama? Pero di ba dapat maging masaya ka? Unang-una, yung inutangan mo ang dapat mas malungkot. Nakanino na yung pera? Di ba ginamit mo na? Di ba in-enjoy mo pa? O ba't ka malungkot? Mas malulungkot po yung nangutang kasi babayaran mo ba? Joke na po. Now, ano ang point ko? It's just a reaction. Ganun lang tayo naturuan. Parang ganito. Ang pinakamalaking lesson na natutunan mo sa buhay mo, yun yung bagay na pinaka-nasaktan ka. Kung saan ka pinaka-umiyak, kung saan ka pinaka-hurt na hurt ka, yun ang nakatulong sa'yo para sa next level mo. Tama, mali? May mga bagay ka ba dati na halos magpakamatay ka na, grabing iyak mo, pero ngayon, pinapasalamatan mo nangyari sa'yo yun? Na-experience? Therefore, if alam natin na yung pinaka-nakakasakit sa atin, yung pinaka-nahihirapan tayo, doon tayo pinaka-mag-grow. Bakit tayo malulungkot ngayon kung nahihirapan tayo? Nahihirapan tayo at nalulungkot tayo kasi hindi ka nagfo-focus doon sa lesson. Bakit ka baon sa utang? Kasi kulang ang kinikita mo. Bakit kulang ang kinikita mo? Kasi kulang ang effort mo. Nagkataon, naturuan tayo na laging isisi sa ibang tao lahat ng nangyayari sa atin. Minsan, napakatamad po natin. Naranasan niyo na po bang nagdasal? Lord, sana magising ako bukas ng maaga. I-try to imagine kung ang Panginoon, yun ang boss mo. Paggising na lang ng maaga, inuutos mo pa sa Kanya, ang dami na niyang iniisip. Anong klaseng tao ka? May alarm clock. May tao sa bahay mo, yun lang, ay, pwede bang gisingin mo ako bukas kasi may lakad ako. Inaasa mo pa sa taas lahat. Gaano tayo kakulit? Kain ng mga sugar, kain ng mga matatamis, matataba. Nung nagkasakit, nagka-high blood, nagka-diabetes, anong sasabihin? Hindi, kaya may sakit ako. Gusto siguro to ni Lord. Bakit lahat na lang siya ang may kasalanan? Hindi ba pwedeng tayo? Paulit-ulit kang niloloko ng karelasyon mo. Yung karelasyon mo ba ang may problema o ikaw? Bakit mo hinahayaan na paulit-ulit ka kasing lokohin? Diba? Now, our life will be easier if tayo magiging responsable ng lahat ng nangyayari sa atin. Nagpa-picture ka na ba na lagi kang may anggulo na itinatamaan kasi may ibang anggulo kang hindi gusto? Ilang beses ka nang umaharap sa salamin at ang lagi mong sinasabi na, taba-taba naman ito. Ba't hindi ka mag-diet? Diba, ang dali ng buhay kung aaminin natin na kung ano ang gusto natin, tayo ang may solusyon. Now, pinaka-importante sa atin, itong tinatawag na program. Ito nagiging basis ng tama at mali natin. Example ng program para mas madaling makarelate, religion. Ang program ng INC or Iglesia ni Cristo, bawal kumain ng may dugo. Ang Muslim, bawal kumain ng karne. Ang Adventist, bawal kumain ng mga namumulap at niluluto, katulad ng crabs, ng shrimps. In short, that is programming.
iniisip mong mahirap yumaman? Kasi pre-program ka rin. Naniwala ka na mahirap yumaman. Kung mahirap yumaman, ang dami pong mayaman. Maniniwala kung mahirap yumaman kung sa isang lugar, siguro ang mayaman, isa lang, dalawa, mahirap talaga. Pero alam niyo po ba na ang daming mayaman sa Pilipinas mismo? Now, ang tanong doon, bakit may mayaman, bakit may hindi? Simple lang ang rule. Iwasan mo yung ginagawa ng lahat ng mga mahihirap. Noon, bakit ang Pilipino madadrama? TV. Nung hindi pa tayo open manood ng mga ibang katulad sa Netflix, mga Korean, mga Americans, kadalasan pag Pilipino, puro tayo kadramahan. Di ba naalala mo nung unang panahon, alauna? Ano yun? Valiente. Naman di ba ba? Maraklala. Lahat kadramahan. Ang bigat panoorin. Kaya lang noon wala tayong choice. Kasi anong sasabihin ng magulang? Anak, huwag ka nang lumabas, manood ka na lang ng TV. 100% yung programming ng TV, lahat nagiging tama sa paningin natin kasi araw-araw natin nakikita. Kultura ng Pilipino. Isipin mo ano yung dapat pangarap na bahay. Di ba? Ito, para mas makarelate kayo. Gaano kalugit tayo? Horror films. Ano ang karakter ng horror films sa abroad? Vampire. Anong itsura ng vampira? Guwapo, magaganda, sexy, macho. Saan nakatira yung mga vampira? Mansions or castle. Sa atin, anong itsura ng horror film sa atin? Aswang. Saan nakatira doon? Sa bundok, sa bahay tubo, mag-isa. Di ba paano tayo na? Buti nga, pinalitan ng ibon natin noon. Ano national bird natin? Maya, ang daming matitinong ibon. Yung pagkaliit-liit ang pinili. Diba? Kaya tayo nahihirapan sa buhay dahil pinaniwala tayo na mahirap ang buhay. Ngayon, gusto ko pong mas maintindihan nyo. Kung lahat ng paniniwala nyo, program yan, pwede din po yan ma-unlearn. Starting today, if you really want na maging successful sa life, yumaman, baguhin nyo lahat ng ginagawa nyo na hindi nakakatulong. Una, tigilan nyo na pong kausapin ang mga kapitbahay nyo at puro chismis pinag-uusapan nyo. Kayo po ba yung mga CCTV sa barangay nyo? Tingnan mo si ganyan, buntis na naman. Ikaw na iingit ka, gayahin mo. Buhay nila yan. Napakialaman natin buhay nyo. Now, sa akin, ako am very excited for this kasi 22 years po ako sa industry ng network marketing and ang achievement ko po talaga, hindi po talaga biro. And right now, isi-share ko po lahat ng alam ko sa bawat isa na magiging member po dito sa Ascendra. Ibig sabihin, sabi ko nga po may nagtanong sa akin na kung bababa ba ako ng Bicol, pupunta ba, paano mag-asika? Sabi ko, oo naman, Bicol eh. Kumbaga, end of the day, syempre may favor. Kumbaga, may konting paborito. Taga rito ako, alangan naman hindi pa Bicolana maging top earner, maging Cartesian. Diba? Ever since naman, magkakasama kami dati niya nila Elman Jack. Ikot po namin, Catanduanes, Sorsogon, Daet, Naga, lahat po dito sa buong Bicol, iniikutan po namin. Nagmumotor lang kami dati. Kaya, this Ascendra po, ikukwento ko sa inyo bakit po kami nagtayo. For the simple reason na gusto po namin mas marami pa pong mas matulungan. Kumita po kami ng malaki kasi naging pioneer po kami ng other company. And right now, good news po sa inyo lahat kasi pre-pioneering po kayo. Ano po ang nangyari sa Ascendra 1 month time? Sa loob ng 1 month time, meron tayong 6,500 na newly member. Tao po to, hindi po accounts kasi one account policy lang po tayo. And ang pinakamaganda pa po dito, maliban sa meron tayong 6,500, next month, kasi di ba, in-explain kanina yung lifestyle, may budget na po kami na nasa 2 million ang ipamimigay po natin next month. Kasi, honestly, malaki po ang pwedeng kitain ng isang network marketing owner. Kung baga bilang may
ari, malaki po talaga. Kaya ang sabi ko, ba't hindi natin tapyasin? Hindi mo natin kailangan ng sobrang daming pera. Kasi ang kinakain ng bilyonaryo, sa kinakain ng milyonaryo, pareho pa rin pong manok na 45 days. Tama po ba? Hindi na nga 45, pero yun na para magkaintindihan tayo. Kasi hindi naman po ibig sabihin mayaman ka. Bilyonaryo ako, ang gusto kong kainin manok, manok panabong. Di ba? Kasi mahal-mahal. Kaya lang ang kunat noon. Ano ang point ko? Pinanganak tayong hubad sa mundong to, mamamatay tayong hubad. Ang goal ko, isa lang. Gusto ko, kung maraming yumaman nung kami po distributor, gusto po namin mas mag-doble, triple, kaya, ito po dapat gastos na po itong personal po ninyo. Pero, kinakpa po namin, instead na kitain na namin, pinamigay pa po namin sa inyo para at least hindi na po kayo gagastos, ihihit nyo na lang. Kaya, nire-remind ko po kayo, anong date po ngayon? July 30 na ba? Okay. Dito days na lang. Pag August 1 po, mag-include na kayo ng mga directs nyo para kayo ang makasabay sa shopping sa gadgets. Libre na po yan na gagawin. And kami po, magkakaroon po kami ng maraming mga dates sa mga distributor kasi yun po talaga pinakatrabaho ko. Nagkaroon na po kami ng dinner with the founding partners. Second po, magkakaroon naman po kami ng date sa mga 10,000 check earner pababa. Ibig sabihin kung nag-check ka, 5,000 chineke mo, 7,000 chineke mo, ilalabas ka pa po namin. Dito lang po yun na kahit hindi na makikita ng malaki. Gagawin pa rin po namin yung trabaho namin sa baba. Both sides po yun. Kaya ang dami pa pong actually mga sunod-sunod na gagawin kasi this coming, ini-invite ko na rin po kayo, this coming September, magkakaroon po tayo ng event sa Metro 10. Imagine niyo ha, nagkaroon tayo ng event noong Decadon. After ngayon, meron tayong Metro 10. May mga ibang networking company na inabot na sila ng ilang taon bago lang sila ng Metro 10. Tayo, hindi pa po tayo nag-day 1. Nagmi-Metro 10 na po tayo. Ano ang meron sa Metro 10? Number 1, syempre, updates ng lahat ng products. Nandun na po yung lahat ng products natin. Updates din magkakaroon po tayo ng produkto ng kape. Gusto niyo po ba ng kape? Yes! May kape po tayong Alam niyo po ba yun? Yes! Kasi kadalasan po ng kape, nakakatulong ng circulation. Kaya medyo gumaganon. Pero hindi kasi yun ang pinakaano niya. Yung sa atin, dalawang kape. May kapeng normal, may kapeng Gets niyo po ba? Tingin niyo mabenta kaya yun? Parang tuwang-tuwa yung mga nanay. Ngayon, meron din po tayong celestial soup. Magkakaroon lang po tayo ng sabon. Sasabay na rin po siya. Pangalan pa lang po, kakaiba na talaga. Diba? Kasi Ascendra, diba? Lubusin na natin pati yung soap, kakaiba. Actually, ang dami pa po mga products na darating. I-announce ko yun sa Metro 10 sa September. And update about AI. Yung artificial intelligence, makikita na po ninyo sa portal, makakausap niyo po yung AI. Ang AI po, tayo lang po. Actually, marami na nga mga taga-ibang kumpanya na gagayahan eh. Pero hindi nila alam kung ano yung pinaka-AI natin. Simple lang po. Kung makakausap niyo ako at makakasama niyo ako ng 24 hours, tingin niyo, yayaman kayo. Yes! Yung pwede niyo ang kausapin ng lahat na gusto niyo itanong, tingin niyo, may mangyayari sa inyo? Yes! Physically, hindi ko siya kayang gawin. Pero AI, kaya. Yes! Kaya lahat po ng talino namin, lahat ng videos, lahat ng mga talks namin, kinuha po ng AI, tapos nilagay sa AI, pwede nyo na po kami kausapin ng 24 hours. Kung kailan nyo kami, kung paano kami sumagot, ganun sumagot yung AI, katono pa po ng boses ko yung AI. Okay po ba yun? Kaya yun po ang isa. Isa pa lang po yun. Ang dami pa pong mangyayari sa atin magaganda. Kasi darating ng time, pati pag monitor mo sa downlines mo, doon mo na po makikita. Kaya malalaman mo yung downline mo pag humahataw o hindi. Kasi di ba nagiging problema sa atin minsan, motivate tayo ng motivate, hindi naman natin alam kung ano nangyari. Pero doon, gano'n na pong gagawin. And ito pa po, saan tayo sa September? Okay, we're seeing it sa grand launching natin. Baka mag-Philippine sports po tayo sa grand launching.
Ginawa po to nung iba na ilang taon na bago sila nandoon. Tayo dun po tayo mag-ground launching, dun po tayo mag-day 1. Kaya, honestly, kung alam nyo lang po gaano kayo kaswerte, sabi ko nga ako, kumita po talaga ako ng sobrang laki sa previous company. And we're seeing it na yung success po ng Ascendra within 3 years time. Tayo po magiging pinakamalaking MLM sa Pilipinas in 3 years time. And kung gano'n nangyayari, ano na lang kaya ang kinikita nyo? Kaya you'll never know. Pwede may mga nauna na pong networker na kumita ng malaki, baka may mga iba ditong hindi pa member, hindi pa nag-network. Pero you can never tell, baka ikaw yung susunod na kami. Kasi naging katulad ko rin kami before. Nung ako nag-join sa networking, ang dami na pong magagaling, ang dami na kumita ng malaki, and yet, nagawa ko pa rin mas makilala. Kaya ganoon din po sa inyo na for me, eto lang ang baguhin nyo. Anong gusto nyo? Maging mayaman o maging mahirap? Then dapat ginagawa mo mga ginagawa ng mayaman. Pagkainan, hindi na kayo nagpapakiramdaman. Di ba ang Pilipino, pagkain-kain, magkakasama. Bayaran, bayaran. Nag-ihi ako. Huwag mong gawin yung ginagawa ng mahihirap kung gusto mong yumaman. May utang ka, bayaran mo. Sinisingil ka o hindi, bayaran mo kasi inutang mo yan. Naiintindihan ko natin? Pumunta ka sa lugar ng mayayaman. Maraming lugar ng mayayaman na walang entrance. Nakapasok na kayo sa hotel. May entrance ba? O di pumunta ka doon para ramdam mo yung mga tao. Gusto mong magkaroon ng kotse, unahin mo na yung parking sa bahay mo. Ayusin mo na yung parking. May isa ko downline dati. Laging nakikisabay sa akin, pero napansin ko, may susi siya ng kotse. Sabi ko, pare, ba't ka sabay ng sabay sa akin? May kotse ka naman at may susi. Di ba susi ng kotse yan? Sabi niya, yes, apply. O sabi ko, nasaan yung kotse mo? Sabi niya, wala pa akong kotse. Eh sabi ko, ba't may susi ka? Eh, nagdasal ako kay Lord. Sabi ko, Lord, may susi na ako. Kotse na lang kulang. Pag nagdadasal po kayo, dapat make it sure na makumbinsin mo yung nasa taas, na deserve mo at gusto mo talaga yung dinadasal mo. Hindi po enough na gusto ko magbago buhay ko, tapos wala ka naman gagawin magbabago. Kung gusto mong magbago buhay mo, ba't hindi mo simulan kwarto mo, linisan mo? Ba't hindi mo simulan yung sarili mo, mag-upgrade ka? Nasa internet na po lahat ng pwede mong matutunan. Gusto mong yumaman, ba't hindi mo ma-let go yung mga kaibigan mong hindi nakakatulong sa'yo? It's impossible that you want change and ikaw mismo wala kang gagawing pagbabago sa buhay nyo. Tanong, gusto niyo po bang yumaman? Yes! Sino yung gustong yumaman? Pwede pong itaas ang kamay. Ngayon, malalaman nyo pag sinasagot na ang dasal nyo. Alam nyo kung paano? Few days from now, may mga mawawala ka ng kaibigan. Few days from now, dadami problema mo. Kasi bakit tumadami problema mo? Kasi tinuturuan ka ng lesson na makakatulong yan para yumaman ka. Bakit may mga nawawala kang kaibigan? Kasi papalitan niya ng mga bagong kaibigan na makakatulong sa'yo para kayo yumaman. Doon kasi tayo napuputol sa negative. Ba't nawala yung kaibigan ko? Ang tagal mo nang gustong mawala. Di ba naiinis ka nga dyan? Tapos nung nawala, habul-habul ka naman. Ang gulo mo kasi. Di ba, we need to have clarity the moment na nagdadasal tayo. And sa akin, siguro lastly, para baka mapahaba po ako ng sobra sa... Okay lang ba? Maaga pa pala. Okay, ngayon, parang ito. Ang iba sa inyo uwing-uwi. Tama, mali? Eh anong meron sa bahay niyo? Ilang beses ka din yan umuwi? May nagbago ba sa buhay mo? Eh, ba't excited na umuwi? Dito, talagang babalik tayo. Kasi nung ako po, nagsimula po, naggusto kong yumaman, lahat ng sinabi ng speaker, ginawa ko. Sabi, tumigil manood ng TV. That time, nung narinig ko yun, yung start na tumigil na po ako manood ng TV. Hindi ko man naiintindihan kung bakit, basta tinigil ko. Ang pinaka nakatulong pala noon, kaya ako pinatigil, kasi sayang ng oras mo. Sayang, parang kayo, nanonood ba kayo ng Batang Quiapo? Oo. Hindi pa yung natatapos. Oo, kasi
kasi kaibigan ko yung kapatid ni Coco, si Ryan. Ang formula ng bata, kasi tinanong, sige pare, anong sikreto ng batang Quiapo, pati nung ang probinsyanong dati na napaka-successful. Pero kung isipin, di ba, kung nanonood kayo, walang direksyon ng kwento. Kaya nga, Arlip, huli! Okay. Ngayon, ganito na ang formula ni Coco Martin. Papanoorin niya, titingnan niya lang yung kung gaano kalakas ang mga nanonood. Nung araw na to, nandun si RC, nandun si Marlon, nandun si Jackie. Ala, ang daming nanonood, ang daming viewers. O sige, sa susunod, sila ulit ipalabas. Sa susunod, sila ulit. Pag nagsawa na yung tao, gumagano na yung viewers. Okay, patayin yan lahat, palitan ng bago. Iyan lang yung formula niya. Ang galing! Napakasimple. Kaya sabi ko, ako doon din nakalalamos na inspire kasi ang Ascendra po, hindi po tayo mauubusan ng gagamitin for marketing. Kalalunch lang po natin, sobrang ingay po natin. Nagkaroon po tayo ng product, sobrang ingay na naman. Pagdating pa po ng Omega Life, lalo pa tayo ingay. Tapos by September, may mga maglalabas na po ng sasakyan. And dito nga asan si Christian Alvarez? Hindi ko makita. Pwede po, ayun. Itaas yung yan po, si Christian Alvarez, malupit po yan. Hindi pa nagsisimula yung Ascendra, naglabas na ng kotse. Okay, marami po nga ganun na nangyayari na sa atin, magkakaroon po tayo ng tour, lalong mga travel kasi dito kasama. Kaya every month po expect na may mga isa-shopping kami, nasa mga 50 na distributor, may bibilihan po ng gadgets, may libreng travel na ibibigay. Yung card din, pag naipon na nila, ibibigay din sa kanila libre. Monthly po, meron po tayong ganyan. Kaya ang tanong, yung ginagawa ni Coco, na laging gusto niyang ganon, sabi ko, yun lang din ang patay na susundin eh. Imagine mo kung susunod, may naglalabas na ng bahay. Diba? Kaya sa akin, yun ang excited ako for this coming months na mga mangyayari. Kaya pakiusap ko lang po sa inyo bilang Bicolano, huwag niyo po itong palagpasin. I'm talking in behalf po sa inyo, kung alam niyo lang po ano ang masasayang kung hindi po kayo sasabay. Marami po nagsabi sa akin, nung nagsimula po ako sa Bicol dito, nagbibigay ako flyers sa Gaisano, sa LCC. Maraming nagtatawa sa akin that time kasi computer engineer graduate po ako, tapos nasa kalsada ako, namimigay ako ng flyers. Minsan nilalakad ko po Legazpi Padaraga para doon ako namimigay ng flyers, pero at the same time, tipid na po kasi hindi po ako namasahe. Kasi mas masagawa naman na, ba't ka naglakad? Wala akong pera eh, ang pangit sa tenga eh. Kaya pag nakita kita nasa Albay, ka nang hindi, nagbibigay ako ng flyers. Pero ang totoo, naglalakad na ako pa uwi noon kasi nagtitipid ako. Now, ang point ko po sa inyo, nung kumita po ako ng malaki at pumutok ng sobra, yung other company po namin before, ang dami nagsabi, sana naniwala ako sa'yo, sana sumali ako sa'yo, sana pinaniwalaan kita. Now, nandito na naman po tayo sa ganitong senaryo na few years from now, kung hindi po kayo sasabay, isa to sa magkakamot ka ng ulo para tong guni-guni sa buhay mo pagdating ng oras. Na tuwing nakaupo ka sa bahay mo, sana sumali. Habang nagbabudget ka ng budget mo, sana sumali ka. Tuwing may nakikita ka sa Facebook na mga nagkakaroon ng kotse, kaya tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Bakit dyan po susunod yung mga pinaka-yayaman dito sa Bicol? Tapos pag dito mo, after 2 years, ikaw hindi sumali na sabi mo, yung mama yung katabi ko lang. Sayang. Tandaan nyo, hindi nyo malalaman ang isang bagay kung para sa inyo kung hindi nyo susubukan. Hindi nyo malalaman ang pagkain kung masarap kung hindi nyo po titikman. Isa lang po, masusure ko. Kung pumutok po kami noon na isang dihamak na distributor lang ako, ano na lang ngayon na isa na po ako may-ari mismo. Kaya sa akin, thank you po sa lahat po ng nagtiwala, and I'm sure lahat naman po kayo magtitiwala. Isa lang po ang goal ko, isurpass po lahat ng expectation po ninyo. Kung ito po ang ine-expect nyo sa amin bilang may-ari, bilang uplines po ninyo, ito po yung gagawin po namin. Kaya, expect this coming months na makakita kayo na maraming may kakaroon ng resulta. Isa lang po ang dinadasal ko. Kasi given na po na maraming magkakaresulta, isa lang ang idadasal ko. Sana kung meron man dun sa mga magre-resultang yon, sana ikaw na po mismo yung nagka-resultang yon. Again, yun lang po. This is Joseph Lee. Good morning. Stay